Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos ayon sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalahot sa pagbabasa ng talata ng Biblia, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu to guide, turuan, buksan ang puso at isip namin upang sa ganoon paginabangan namin ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay totoong mapapanaligan. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakarinig muna tayo ng isang awitin na ipi-play po sa YouTube. Jesus, Diyos ka ng buhay ko, by Leon Patillo. Pakinggan natin bago po tayo papalahot sa ating salita ng Diyos. Ano po? Yan. Kaya mapagpalang araw, kaibigan, ikaw nanonood ng video ito. Ano po? Ayan po. In Christ alone. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabihin itong labi, matamis ng ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. In Christ alone. Maliwanag po, ano? Siya po ang itinataas natin. Ang pangalan ng Panginoong Yesus. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabihin itong labi, matamis ng ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen.
Maliwanag po, ano? Ang ating narinig, napakagandang awitin. Ang ating Panginoong Yesus po, ang itinataas natin dito, hindi tayo nagtataas ng reliyon. At hindi rin po ako nagtataas ng aking sarili. Ang itinataas lang natin, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Amen, amen. Ang itataas natin, ang Panginoong Yesus. Hindi ang aking sarili, hindi pangalan ng reliyon. Ano po? Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Meron po akong dito po sa sulat ni Apostol Pedro. Ito, medyo magnifying glass. Ayon po kay Apostol Pedro, ang isa sa mga apostol ng Panginoong Yesus. Unang Pedro 1:18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. 19. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Sa 20, itinalaga siya ng Diyos bago pa likahin o bago pa nilika ang daigdig. At alang-alang sa inyo'y ipinahayag sa mga huling araw na ito. 21. Dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya ay pag-asa nasa Diyos. Yan. Ito po ang ating papaksain. Tinubos tayo sa dugo ni Jesus. Yan. Sabi, bakit tayo tinubos? Yan ang tanong. Bakit tayo tinubos ni Jesus? Kasi po, ang pamumuhay natin ay walang kabuluhan. Kung ating mapapansin sa verse 18, alam ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ano po ba yung walang kabuluhan na ating pinamumuhay? Ayon kay San Pedro. Tignan pa natin. Sa unang Pedro 4:3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo. Ayan. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauumalingan ng mga hentil. Ito po, kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. Yun ang binanggit. Sapat na, sabi ni Pedro, ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga hentil.
yung palang nabanggit na yon, pag-iinuman, ay ginagawa ng mga hentil. Ah, tayo pong Pilipino ay mga hentil. Sino bang Pilipino ang hindi mahilig mag-inuman? Ako po, nung araw, mahilig po akong uminom. Kasi high school pa lang ako, tanda ko, first year or second year high school, nakatikim na po ako ng serbesa. Siyempre, first time ko yon na nag-aaral po ako ng high school. Ano yun? 1970s po yun. Nakatikim ako. Nung simula, napapaitan ako. Pero kinalaunan, nagusto ko rin yung lasa. Ang problema, first time ko uminom na serbesa, first time ko rin nagsuka. Dahil sa pag-inom ko ng serbesa. Siyempre, first time, hindi sanay ang bitok ako. So, lagi akong gumagalaw. Hindi kasi marunong eh. Ilang taon lang po ako noon. Nung high school ako, hindi ko maalala kung first year yata ako noon. Kita nyo po. Yan, nagsuka ako. First time, uminom. First time, nagsuka. Sino po bang hindi, kaya nga sabi ni Pedro, ano bang sinabi niya? Ito, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Hindi po ba kapag nagiinuman kayo, masaya kayo? Sino pong nagiinuman na hindi masaya? Ewan ko kung mayroong malungkot. Siyempre, pag nagiinuman ka, masaya ka. At pag nagiinuman ka, iba-iba na lumalabas sa bibig mo na hindi maganda. Kaya sabi ni Pedro, sapat na ang panahon ni naksaya ninyo. Kaya sabi niya, yung inyong pamumuhay na walang kabuluhan. Yun pala ang dahilan bakit merong isang Kristo magdusa, maghirap, hanggang mamatay sa krus. Sabi ni Pedro, hindi kayo tinubos ng mga pilak o ginto. Ang pinantubos sa inyo, dugo ni Jesus. So, ibig sabihin, basahin ko po uli dito sa unang Pedro 1:18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Minana sa magulang. Di po ba? Diyan nagsisimula. May mga magulang na bata pa lang ang anak, tinuturuan ng uminom. Natutuwa pa yung tatay. So, nung lumaki yung bata, minana. Nakita sa magulang, ginaya ng anak. Kasabihan sa commercial sa TV, kung anong ginagawa ng matanda na nakikita ng bata, akala niya tama. Yung commercial ng pila na meron sumisingit, nakatingin yung bata. Akala niya, yung pagsisingit sa mga pila ay tama. Kaya pagdating ng araw, ganon din ang mangyayari sa bata. Gagaya siya. Kaya nung nakita niyang umiinom ang kanyang ama, iinom din siya. Naalala ko noon, meron akong tsuin, ang kainuman niya, yung panganay niyang anak na lalaki. Ano po? Pero hindi sila lumalabas. Sa loob ng bahay lang naman. Ano po? Umiinom sila. Silang magama. Kaya pag nagiinuman silang dalawa,
Ang tawag ng anak sa kanyang tatay, kumpare, pare, pare na niya yung tatay niya. Saan niya kumpare yung kanyang tatay? Toma, toma. Ayun. Yung pamumuhay pa lang yun, ang sabi ni San Pedro, walang kabuluhan. Tingnan naman natin si San Pablo. Apostol din siya ng ating Panginoong Yesus. Sa unang Korinto 6, basahin natin, 9 Gs. Unang Korinto 6, 9 Gs. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong padayain ng inyong sarili ang mga makikipid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalahit ng kapwa o ng daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun. Nanlalasing daw din po, sabi ni Apostol Pablo. Unang Korinto 6:9 Gs. Nung minsan po, nung nakaraan linggo, sabi nung tatay, hindi naman daw masama yung pag-inom. Sabi ko, saan ba nagmumula yung pagiging lasing? Di ba sa pag-iinom? Siyempre, medyo nakatagay na. Gusto niya sa tama siya. No. Pagkatapos sabi niya, sa susunod, punta ka rito, mag-Bible study tayo. Sabi ko, sige, punta ako kako. Nagkataon, nang pumunta po ako, sa usapan namin, ayun, nakaupo na sa inuman. Ano po? Kaya sabi ko sa kanyang anak, bukas i-remind mo ang tatay mo, baka sabihin niya, nagsinungaling ako. Hindi ako pumunta. Kaya sabi ng anak, yun na nga nagkakantahan na. Siguro sabi ni Satanas, yung mga dumating daw po yung mga kakilala niya, siyempre hindi niya mapaindihan. Siguro sabi ni Satanas, puntaan ninyo. Bago man lang siya ma-Bible study, mag-inuman na kayo. Sabi kong ganon sa kanyang anak. Kaya ewan ko kung sinabi ng anak sa kanyang tatay, kinabukasan. At least ako, tumupad ako. Kanya lang, ayun na. Nauna na ang inuman nila. Yan palang paghihinuman, isang bagay pala na walang kabuluhang pamumuhay. Kasi nga po, pag nakainom ng isang tao, iba-iba na lumalabas sa kanyang bibig. Lalo na kung meron siyang kinikimkim na sama ng loob. Minsan, kung kailan nakainom, doon po lumalabas yung sama ng loob. Kung minsan, nangyayari, nag-ahaway pa. Ano po? Ito rin ang Panginoon. Kaya sabi niya, tinubos tayo ng dugo. Tingnan naman natin ang sabi ni Pablo pa. Ganon din ba ang salita niya? Na tinubos tayo ng dugo ni Jesus. Tandaan nyo, yung sinabi ni San Pedro, tinubos tayo ng dugo. Si Pablo naman, Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganong kasagana ang kanyang kagandang loob. 8,
na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kahalaman. Ayan. Tinubos tayo sa dugo. Parehas lang po ang aral ng apostol na ito. Si Pedro, inassign ni Jesus sa mga Hudyo. Si Pablo, inassign sa mga Hentil. Siyempre, sa kanilang panahon na pangangaral nila, si Pedro, meron siyang nasusumpungan mga Hentil. Ganon din si Pablo, meron din siyang nasusumpungan mga Hudyo sa kanilang lugar na kanilang pinupuntahan upang ibahagi ang tungkol kay Jesus. Apo, tungkol kay Jesus. Tignan natin pa kung ano sinasabi ni Pedro dito po sa 4:12. Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Kaninong pangalan? Punta lang po tayo sa verse 10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Yesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, na siya naging batong panulukan. Yon. Kanino daw pangalan? Sa Panginoong Yesu Kristo. Maliwanag ang pinopromote ni Pedro, ang ating Panginoong Yesus. Meron pa tayong titignan dito. Ano po? Si Pablo naman, unang Korinto 1:23. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran, para sa mga Hentil isang kahangalan. 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sino ang kanyang pinangangaral? Si Kristo ang ipinako sa krus. Maliwanag, hindi magkarambol yung aral ni Pedro at aral ni Pablo. Ang ipinangaral nila, yung kaligtasan kay Jesus. Yung pantubos ng kasalanan, yung dugo ni Jesus. So, sa madalit salita, mapa-Hudyo man, mapa-Hentil man, lahat tayo, kailangan natin ang Panginoong Yesus. Bakit? Sabi ni Jesus, ako ang magdadala sa inyo sa langit. Tignan natin yung salita ni Jesus. 1:14. 6. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa hayot sa gusto, Hudyo ka man o Hentil, kailangan mo ito. Kasi, sabi ng Panginoong Yesus,
hindi ka makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya maliwanag po, hindi natin pinopromote ang reliyon. Napakaraming reliyon. Panahon pa ni Jesus, may reliyon na. Nakikipagdebate pa sila kay Jesus. Kaya sila sinabihan na, mga hanak kayo ng dyablo. Wala silang patumagang nagkikipagdebate sa kanya. Obra ka ba sa Panginoong Yesus? Anak ng Diyos yan. Kaya yung kanyang mga kadebate, mga kalugar niya rin, kalahi niyang Godyo, sinabihan niya sila na, mga anak kayo ng dyablo. Bakit po? Ayaw maniwala kay Jesus Ayaw maniwala kay Jesus. Sabi niya, totoo na sinasabi niyo. Yung sinasabi ko, ayaw niyo pa akong tanggapin. Ayaw niyo pa akong tanggapin. Sabi niya sa kanyang mga kababayan, kaya sabi niya, mga hanak kayo ng dyablo. Kaya sa panahon natin, kung hindi niyo matanggap si Jesus, mga anak din kayo ng dyablo. Gaya nila. Kaya tandaan mo, kaibigan, wala tayong pinopromote na reliyon o sekta. Naalala ko, sa Facebook, tinanong niya kung ano sekta ko. Sabi ko, wala. Pero naging pangit ang dating sa kanya. Sabi niya, matanda na tayo, nagsisinungaling ka pa Sinagot ko yung tanong niya. Hindi niya gusto yung sagot ko. Nagsisinungaling daw ako. Tingnan niyo po kakitid ang utak na yon. Wag mo na akong tanongin kung ayaw mo naman palang maniwala sa sagot ko. Marami rin nagtanong sa akin, ano ba reliyon mo? Ang sagot ko, wala. Di walang debate. Alam niyo po, ewan ko. Kaya sabi ko, di wag kang magtanong. Kasi tatanungin mo ko, sasagot ako, hindi ka maniwala. Naalala ko pa nung araw. Sabi nung nagmamagaling, sigurado ka ba yung mga ginagawa ninyo, nalalaman ng inyong pastor? Nasagot ko, oo. Sasagot-sagot niya. Hindi ako naniniwala. Kita niyo po. Kaya dinaretso ko. Sa susunod ka, huwag mo akong tatanungin, Sinagot kita, imbis na maniwala ka sa sagot ko, anong sabi mo? Hindi ako naniniwala. Tapos dumarating yung chairman sa kanila, pati yung si chairman, ginamit niya bang testigos? Naghahanap pa siya ng kakampi. Sabi ko, patanong-tanong ka ako. Hindi ko naman sinabi magtanong ka sa akin, pero tinanong mo ko, sinagot naman kita. Pero anong sagot mo? Hindi ka naniniwala. Huwag ka na magtanong. Hindi po ba tama yun, Nung minsan, meron na naman. Alam niyo po, nakakaranas ako mga ganyan kasi po, lagi po ako nagsishare ng Word of God. Lagi po akong may dala ng Biblia. Sa edad ko po ngayon na 62, going 63 ako, wala na po akong hanap buhay. Ang aking ginagawa na lamang, sinishare ko po ang mga salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kasi, kasabihan naman, pagka matanda na po ang tao, tumatanda na. Ano sinasabi nila? Papalapit na. Kung papalapit na,
di pagporsigihan mo na lang na ipatotoo ang ating Panginoong Yesus sa ibang tao. Kasi, kumbaga sa hanap buhay nung kabataan mo, kasi ako bata pa lang, nagsimula na po ako maghanap buhay. Elementary pa lang ako, sumasama na ako, sinasama ako ng aking tatay para maghanap buhay na po. Magtinda. Ano po, para lang kami, madaling araw po. Kaya po pungas-pungas ako. Pag ginising ako ng tatay ko, hindi ako makatanggi kasi tatay ko po yun. Sasama po ako. Kumbaga bata pa lang, tinraining ako. Hindi malang masabing diretso ng tatay ko. Kasi po walang pinag-aralan ng tatay ko. Kaya nga alam niyang mag buhay pagtitinda. Kaya ako po, bata pa lang, elementary pa lang, gumigising ng madaling araw kasama ko sa tatay ko para lang maghanap buhay. Kasi po, hindi kami mayaman. So, nung dumating ng panahon, siyempre bilang kabataan, lumalaki ka. Kaya sabi ko kanina, sino bang hindi nakaranas uminom ng alak? Siya pa rin po ang tatay ko ang sumusuway sa akin na uminom ako ng alak. Pero likas lang po talaga, may pagkamatigas ang ulo ko. Naranasan ko pong malasing gumagapang umuwi. Kaya sabi ng tatay ko, huwag kang bumarkada dyan. Mabuting tatay siya. Kasi po hindi ko nakitang uminom ang tatay ko, nagipag-inuman. So, nung dumating na po sa akin ang salita ng Panginoong Jesus, at sabi ko sa kanya, alisin mo ako sa bisyong ito. Yun ang aking inihiling sa Panginoong Jesus. At inalis naman niya ang bisyo kong iyon. Inalis niya po yung bisyo ko sa pag-iinuman. Kasi kahit nagkaroon na po ako ng pamilya, umiinom pa rin po ako. Kaya sabi ko sa kanya, Panginoong Yesus, alisin mo ako sa bisyong ito. Alam niyo po anong nangyari sa akin? Pati sa trabaho, inalis ako. Siguro sabi ng Panginoong Yesus, kung may trabaho ka, may pera ka, baka matukso kang uminom. Uli. Kaya ang ginawa niya, inalis ako sa trabaho, into ang inuman, dahil wala na akong pera. Matalino po talagang Panginoon. Siguro nakita niya sa akin sarili, sa aking puso, na hindi naman talaga ako magiging totoo. Kaya ginawa siguro niya, tanggalin ko nga sa trabaho ito
Kasi po, nung nagtatrabaho na ako, na maganda ang kita ko, talagang lalo po akong sa inuman. Kasi meron na po akong pera. Kaya siguro nakita ng Diyos ang puso ko, hindi ako tapat. Na kung aalisin lang ako sa bisyo, pero pag may pera pa rin ako, baka matukso ako. Kasi sa totoo lang po, kahit ako mag-isa, nagiinom po ako hanggang sa muntik pa akong mamatay. Muntik akong mamatay. Bigla po ako nag-collapse. Kumbaga sa salitang patay, ilang minuto akong namatay. Kaya nung nagsisigaw po si Sister Baby, palagay ko kung hindi lang po nagsisigaw si Sister Baby, baka tuluyan na akong pumanaw. Nang sumigaw siya, yun po yung narinig ko. Pero yung magkulas po ako, alam ko po yun. Yun ang huli ko naalala, nag-collapse ako. Nung kakasigaw na Sister Baby, bigla ko po narinig yun. Biglang nagbalik ang aking urirat. Pansamantala akong namatay ng ilang minuto. At muli akong nabuhay. Kaya kung hindi po alam ni Sister Baby yung nangyari sa akin, malamang namatay na ako noon pa. Kaya ganun na lang ang aking paghingi sa Panginoong Yesus na alisin ako sa bisyong ng inuman. Naging ano na po ako eh. Kasi po sa Baguio kami nakatira noon. Nasanay po ako ng gusto ng inuman doon. Kaya ito ngayon, sabi ko nga po, wala na akong trabaho, mag-share na lang sa inyo ng tungkol sa salita ng Diyos. So maliwanag po, anong pinantubos ni Jesus? Dugo ni Jesus. Wala pong kapintasan. Wala kasing kasalanan si Jesus. Kaya perfect. Gaya siya ng isang kordero, sabi ni Pedro. Sabi ni Juan 1:9, narito ang kordero ng Diyos. 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan tayo po yon, ang bumubuho ng sanlibutan. Mapahudyo ka, mapahentil ka, pare-pareho lang po tayo. Nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Kaya nga po yan, in Christ alone, kay Kristo lamang. Sa hayaw natin sa gusto, kung hindi nyo po tatanggapin si Jesus, magiging anak kayo ng dyablo. Eh bakit? Ayaw mo kay Jesus eh. Si Jesus, anak ng Diyos na buhay. Oh, hindi mo siya tatanggapin, hindi mo susuko ang buhay mo sa Kanya. Anong mangyayari? Bandang huli, ikaw ang gumawa ng kasalanan mo. Hindi tayo pwede magturo kasi bawat isa aarap sa hukuman sa langit. Individual. Ano ang ginawa mo? Ipagsusulit natin yan. Anong ginawa ko? Pagsusulit natin yan.
masama man o mabuti ang ginawa natin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Tingnan natin ang Biblia. Sa Mangangaral, dito po 12:13. Sabi ng mangangaral, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Lahat ng gawin natin, ayagman o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Maliwanag po. May pagsusulitan tayo pagdating ng araw sa harap ng Diyos. Gumawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti. Ipagsusulit natin yan pagdating ng araw. Kaya ang payo ng Biblia, dito pa rin po, Mangangaral 12:1, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabatahan bago dumating ang araw ng kahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. 2. Alalahanin mo ang Diyos bago magkupli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na hulap. 3. Alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, bago lumabo ang iyong mata. 4. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali ka nang magising sa himig ng ibon o tunog ng awitin ay tuluyang tumigil. 5. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating antungan at maraming tatangis sa lansangan. 6. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na magdadala ng ilawag ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay dito. Ayan po ang pahalahala ng mangangaral. Mangangaral 12:1 hanggang 7. Hanggat malakas tayo, alalahanin daw po natin yung lumikha sa atin. Sino po yun? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alalahanin natin ang kanyang turo at aral na nakatala po sa Poimen Bible o Biblia ng mga pasto. Ano po? Bago dumating sa pagtungo natin sa uling antungan. Saan po yun? Alam niyo na po yun. Sementeryo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Salamat po, isinugo mo ang iyong anak. Isinugo mo upang siya po
ang tumubos ng aming kasalanan. Hindi po kami tinubos ng mga material na bagay, salapi, ginto, pilak, kundi sa pamamagitan ng dugo na walang kapintasan ng aming Panginoong Yesucristo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Kasi po, matigas ang ulo namin. Patawarin mo kami. Patawarin mo yung manonood ng video na kung hanggang ngayon ayaw pang isuko ang buhay nila sa Panginoong Yesus. Ipuin mo ang puso nila. Kung may bigat man silang daladala sa buhay, yung paghahanin. Kung meron man silang mga karamdaman, iyong pagalingin. Tunay nga po, Panginoon Diyos, sa iyo'y walang imposible. O ang aming kahilingan at pagsamo sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. Ayan, kaibigan, nakangiti po ako. Alam mo na yan. Like and share. Share nyo na pong i-share sa kaibigan ninyo itong ating munting video. At kayo mga na-share naman, i-share nyo rin po sa iba. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe naman po kayo. Mag-subscribe po kayo. Amen po ba? Siyempre naman. Amen. Yeah. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? God bless us all. Bye-bye.